Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng ating Diyos Ama. Ganito po yan eh. Kapag sumusunod po tayo doon sa 10 utos na bigay niya at nagiging mabuti kang tao para sa kapwa mo, sa magulang mo, at lalong-lalo sa mata ng ating Diyos Ama, ay tsak-tsak makakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa kalangitan at sa paraiso. Ganito po yan eh. Ang isang mabuting tao, palaging nagdarasal, alam niya yung tama at mali, at alam niyang sumunod doon sa patakaran ng ating Diyos Ama. At higit sa at may takot siya sa Diyos Ama. Kasi ang taong walang takot sa Diyos Ama ay talagang gumagawa ng di mabuti sa kapwa-tao niya. Ang pag-iisip pa lang sa kapwa-tao niya ng hindi maganda ay wala talaga yung Diyos sa pagkatao. Bagkus pinipili niya maging masama. Pinapasok siya sa puso't isipan niya na gumawa ng masama para manira, mabuli, hindi rumispeto, hindi tumulong, gumawa ng mga maling gawa tulad ng magpatay, pangangalunya, pagsaksi ng di totoo, pagsisinungaling, lahat po yan, pagnanakaw, lahat yung mga masasamang gawa, ginagawa niya. Kasi talagang wala tong pagpatayot. Wala talaga siyang Diyos sa pagkatao niya. Ang lumalason sa isip ng isang tao at nagbibigay dumi yung puso't isipan niya, pinapasok to ng demonyo spiritually para gumawa sa kapwa-tao nila ng masama. Pero kung isang tao ay may pananalig sa Diyos Ama nating buhay na nasa langit, ni miski paggawa ng anumang kasalanan ay takot, kasi alam niyang paparusahan siya ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Kasi ang isang taong walang takot sa Diyos, talagang gumagawa ng masama para sa kapwa-tao niya. Pero ang taong may takot sa Diyos, never siyang gagawa ng kasalanan sa kapwa-tao niya. Siguro matukso, kasalanan pa rin yun, di ba? Pero naglalabanan pa rin niya, di ba? Nilalabanan niya at humingi siya patawad sa Diyos. Pero wag naman paulit-ulit. Matuto po tayong sa mga mali nating gawa. Sa mga mali nating gawa, doon tayo matuto. Wag po tayong paulit-ulit na gawin ang mga maling gawa. Magdasal po tayo kasi kulang tayo sa pananalig sa Diyos. Kung nagkakasala na tayo, nagmumura, puro na hindi maganda lumalabas sa bibig natin, at nagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo rumirespeto sa kapwa. Sabi nga ng ating Diyos Anak, lagi tayong magpakumbaba, umunawa sa kapwa-tao natin. Kasi kapag may malawak tayong pangunawa at kababaang loob, ay tsak na tsak, makakagawa tayo ng kabutihan para sa kapwa-tao natin. Hindi tayo makakagawa ng kasalanan kasi unawa natin at nagpapakumbaba tayo para sa kapwa-tao natin. Nagpapakababa tayo, ibig ko sabihin, nagpapakumbaba tayo, umuunawa tayo, inuunawa natin, pag galit yung kapwa natin, hayaan natin silang alam natin na galit lang yun. Lawakan natin pangunawa natin sa ating kapwa-tao para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Yun po, lagi natin patatagin na pananampalataya natin sa kapwa-tao natin ay sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Maging maka-Diyos po tayo. Patatagin mo pananalig mo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. At higit sa lahat, maglingkod sa ating kapwa-tao at sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Yan po, lagi lang po tayong manalig at magdasal sa ating Diyos, tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak, maliligtas sa ating kaluluwa, at tsak na tsak, ang kaluluwa mo ay maliligtas sa impyerno. At doon tayo lahat mapupunta sa paraiso na kasama ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito lang po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.